Pinatay ni Edwin ang tauhan natin, Papa. Bakit kasi di mo na lang hayaan na ako ang gumawa ng barang sa kanya o bariling ko na lang yan taong yan? Kumalma ka nga, Rodel. Yan sa pagiging mayabang at mainitin ng ulo ka nalalamangan ni Edwin. Dahil siya kalmado sa lahat ng bagay. Kaya't napag-iisipan niya ang lahat ng bagay na maigi. Sa hindi nag-iisip ang kinuha mo Marami pang nasa kaliwa sa lugar na to. Manatilihin nating wala tayong kakayahan. Dahil oras na lumapit sa mga manggagamot ang mga yan. Dahil tayo ang gumalaw. Baka yun pa ang maging katapusan natin. Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan nito ni Edwin, taong 1973, sa bayan ng Larena, Siquijor. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button bilang pagpapakita ng suporta. Mapapakinggan nyo rin kami sa kwentong Kalakbay at sa channel ni Tito Proy na Hulapawin. Yun lang mga kabaryo, ituloy na natin ang kwento. Nang mga panahong ito, simpleng namumuhay ang pamilya nila Edwin. Nagmamay-ari sila ng maliit na koprahan at ilang bangka na pinaparentahan lang din nila sa murang halaga sa mga kababaryo nila. Kapag naman may mga pagkakataon na mahina ang huli, ay ilang kapirasong isda o di naman kaya ay hindi na lang muna sila naniningil. Mabait, matulungin at madaling lapitan ang mag-ama. Ngunit sa kabila ng imaheng pinapakita nila sa mga tao, isang lihim ang iniingat-ingatan nila. Meron silang inaalaga ang sigbin. Alaga ito ng lolo ni Edwin na ipinamana naman sa kanyang ama na si Goryo. Bukod dito, may alam din sa aral ng kaliwa ang mag-ama. Ngunit di gaya ng ilan. Hindi nila ito basta ginagamit sa masamang gawain. Batid nilang hindi lahat ng tao ay mabuti at hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang sariling kamay ang ginagamit sa pagpaparusa. Kaya't ang karunungang alam nila, ginagamit lamang nila ito para magtanda ang mga masasamang tao. Oh, Edwin, anak. Balita ko may nakaalitan ka na naman daw na isang trabahador natin. Ano ba ang nangyari? Dahil po sa pasahod, Itay. Pasahod? Di ba hindi naman tayo pumapalya sa mga pasahod? Binibigay naman natin sa kanila sa tamang petsa. Nagalit po kasi lahat ng mga kasama niya, Itay. Paano kinuha na niya lahat? Kung sa pamilya niya gagamitin, maiintindihan ko pa po Pero kung para sa bisyo lang niya, hindi ko po siya pagbibigyan. Mabuti sila Edwin sa mga manggagawa nila. Pero palagi itong may hangganan dahil ayaw nilang inaabuso sila ng mga ito. Kaya't isa sa mga tao niya ang hindi niya napagbigyan. Isang gabi, habang pauwi si Edwin galing sa koprahan, inarang siya ng trabahador na yon. Bumaba siya ng sasakyan para kaharapin ito dahil tila lasing ito. Pero nagulat siya nang hawakan siya nito at bigla na lamang umusal ng orasyon. Ang ora at titig sa mata ng taong yon, pamilyar kay Edwin ang orasyong binibigkas niya, ay sa isang mambabarang. Dito na sinamo ni Edwin ang alaga niyang sigbin na agad din namang dumating. Mabilis nitong sinunggaban ang lalaki at nilapa ng sigbin. Sumisigaw ang lalaki habang kinakagat at nilalapa ng nilalang ang leeg niya. At mula roon, bumulwak ang maraming dugo at nakita na ang lalamunan ng lalaki. Saka pa lamang tumigil ang sigbin nang masiguro niyang wala ng buhay ang lalaking yon. Dito palang lumapit si Edwin sa wala ng buhay na katawan nito. Walang iya ka? Mambabarang ka pala? Sino kaya ang mga kasama mo rito? Pero dahil ikaw lang ang may ginawa sa akin, palalagpasin ko muna kung sino pa man ang mga mambabarang sa baryong ito.
kung sino ang nagutos sa'yo o kung mayroon man. Sa baryong yon, isang pamilya ang may lihim na galit kay na Edwin. Ito ay ang mag-amang Rodel at Benito. Kilalang may kaya rin sa lugar. Sila ang may mas malawak na lupa at may maraming negosyo sa lugar nila. Pero isang bagay ang nakapagtataka. Mas tinatangkilik sina Edwin ng mga tao at higit na mayaman sila kung ikukumpara kay na Rodel. Ito ang kinaiinisan nila Rodel, kaya't ginaya rin nila ang kabuhayan nila Edwin at nagpapautos ng mga tauhan nila na merong kakayahan sa pambabarang para mapaslang ang mag-ama. Pero nakapagtatakang walang nangyayari sa kanilang dalawa. Pinatay ni Edwin ang tauhan natin, Papa. Bakit kasi di mo na lang hayaan na ako ang gumawa ng barang sa kanya o bariling ko na lang yan taong yan? Kumalma ka nga, Rodel. Diyan sa pagiging mayabang at mainitin ng ulo ka nalalamangan ni Edwin. Dahil siya kalmado sa lahat ng bagay. Kaya't napag-iisipan niya ang lahat ng bagay na maigi. Sa hindi nag-iisip ang kinuha mo eh. Marami pang nasa kaliwa sa lugar na to. Panatilihin nating wala tayong kakayahan. Dahil oras na lumapit sa mga manggagamot ang mga yan. Dahil tayo ang gumalaw. Baka yun pa ang maging katapusan natin. Naiinis na lamang at napabuntong hininga itong si Rodel. Ayaw niyang nalalamangan siya ng kahit sino. Lalo na si Edwin. At kahit na pinagsabihan na siya ng kanyang ama na wag kumilos ay palihim siyang lumapit sa isang manggagaway. Ito ay para bigyan ng pangkaraniwan na sakit ang ina ni Edwin. Yung hindi nila mahahalata na binigyan na pala ng sumpa ang ina ni Edwin. Inatake nga ng alta presyon ang ina ni Edwin, dahilan para maparilasa ito at hirap na magsalita. Tendeng, huwag kang mag-alala. Kami ng anak mo ang mag-aalaga sa'yo. Inay, gagawin po natin ang lahat para gumaling ka. Gagaling ka po. Maniwala ka. Niyakap ni Edwin ang ina at hinagkan nito ang noo niya. Naiwang nagbabantay ang ama ni Edwin na si Goryo sa kanyang ina. Magtatakip silim na kasi at mga ganoong oras personal na sinasalubong ni Edwin ang mga mangingisda niya para sa renta ng mga bangka. Nakadepende sa huli ang singil niya. May mga nanggugulang sa kanya, pero hanggat hindi niya ito nahuhuli o may sapat na dahilan naman kung bakit ay hindi niya ginigipit ang tao. Kaya't maraming tao ang natutuwa sa pamilya nila dahil sa pagiging matulungin. At nang makarating siya, sinalubong siya ng reklamo ng mga ito. Nasira at butas ang mga bangka nila. Hindi niya na sinalubong ang inis ng mga tao. Hindi na rin siya naningil at sinabing aalamin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sira ang mga bangka nila, gayong may regular naman na pagtingin sa mga bangka bago ito ipalaot. Itay, nagrereklamo ang ibang mga mangingisda kanina. Butas daw ang mga bangkang ginagamit nila. Kapag napapalaot na sila, tsaka raw po unti-unting pumapasok ang tubig doon sa loob ng bangka. Kaya ang hirap daw makarami ng huli. Dahil mas sinisiguro nila na makakauwi sila kaysa abutan na lumubog. Paanong nangyari yon? Linggo-linggo naman tinitignan ang kalagayan ng mga bangka natin bago ipagamit, di ba? Yun na nga rin po ang sinabi ko sa kanila. Kaso hindi po sila naniniwala. Pineperahan lang daw di umano natin sila. Dalawa lang ang nagbayad po kanina eh. At pansin kong takot pa ang dalawang yon nang pagtinginan sila ng mga kasama nila. Mukhang may naaamoy akong hindi maganda dito, Edwin. At alam mo na kung ano ang gagawin. Tumangulang naman noon si Edwin at pagkatapos ng naging usapan nila ng kanyang ama, ay pumunta naman siya sa likurang bahagi ng kanilang bahay. May balon doon at hilang hakbang mula sa balon ay may nakatagong isang lihim na taguan sa ilalim ng lupa. May sikretong pinto na tinauban lamang ng trapal at mga peking damo.
Doon nakatago ang alaga nilang Sigbin. Tinungo naman ito ni Edwin dala ang isang buslo ng pagkain at inumin para rito. Binuksan ni Edwin ang malamlam na ilaw at nang makita siya ng nilalang ay agad itong lumapit sa kanya. Animoy parang maamong hayop itong pabalik-balik ang lakad sa harap ni Edwin. Baliktad ang mga paa nito at maikli sa harap. Para namang pinagsamang aso at daga ang mukha nito at makintab na parang pula ang balat. Pantay rin ang matatalas nitong mga ngipin. Napangiti si Edwin at umupo saglit para himasin ang alaga nila. Nilinisan muna ni Edwin ang lalagyan ng pagkain at inumin nito bago niya pinakain. Hinintay muna niyang matapos kumain ang nilalang bago niya naman ito kinausap. At nang matapos na itong kumain, umusal muna ng orasyon itong si Edwin. Gusto kong mag-ikot sa mga kinalalagyan ng mga bangka. Isalin mo na rin ang koprahan. Tiyakin kong maitago mo ang sarili mo para hindi ka makita ng ibang tao. At pag may nakita kang kakaiba at kahina-hinalang tao, ipaalam mo agad sa akin. Huwag kang gagawa ng kalat sa bakuran natin. Naiintindihan mo ba, kaibigan? Tumingin naman ang Sigbin kay Edwin at matapos nito ay umalis mula roon sa pinagtataguan nito. Gamit ang isang orasyon ay nagagawang makita ni Edwin ang nakikita ng alaga nila. Unang pinuntahan ng Sigbin ang koprahan. Wala naman itong nakitang kakaiba. Subalit nang magtungo na ito sa may dagat, sa banda kung saan nakalagay ang mga bangkang pinapagamit nila, nakita roon ang dalawang mangingisda na tanging nagbayad kay Edwin. Binutasan ng mga ito ang mga bangkang nakailera at pagkatapos ay umalis ang mga ito. Tinandaan ni Edwin ang dalawang lalaki. Pinaayos ulit nila Edwin ang mga bangka bago naman ito iparenta. Kaya nang lumaot ang mga ito ay walang naging problema. Hindi rin pinagbayad ni Edwin ang mga mangingisda na gumamit ng mga bangka ng araw na yon. At lahat sila ay binigyan pa ni Edwin ng tag-iisang galon ng tuba nang bumalik na sila. Labis na tuwa ang nasilayan sa mukha ng mga mangingisda at ang dalawang lalaking sumira ng mga bangka ay napakamot lang ng ulo. Kaya't nang sumunod na gabi na nagtangka na namang sirain ng mga ito ang mga bangka, inabangan na sila ng mag-amang Edwin at Goryo. Ilang bangka pa namin ang nasira nyo, Erning. Kita mo nga naman, pinagamit na namin kayo ng libre sa bangka. Binigyan pa namin kayo ng tuba. At sa pagkakaalala ko, noong walang-wala kayo tapos nakiusap kayo ng trabaho sa amin, pinagamit namin kayo ng libre sa bangka namin. Tapos ito pang mangyayari, mga Erning. Lumuhod na nakiusap ang mga ito at humingi ng paumanhin, pero agad na tumalikod at akmang tatakbo palayo. Ngunit napatigil ang mga ito nang humarang sa kanila ang alagang Sigbin ng mag-ama. Napaupo naman sa takot ang mga ito at natatarantang naghanap ng maibabato sa nilalang para maitaboy ito. Ngunit matiim sila nitong tiningnan ng nakakakilabot. Naihina rin ang mga ito sa kanilang mga pantalon dahil sa matinding takot. Marahan silang umatras habang nakasalampak sa buhangin, ngunit kapag kumikilos sila ay lumalapit din ang Sigbin sa kanila. Nang pumipito gamit ang kamay ni Edwin, nag-akmang sasakmalin na ng Sigbin ang dalawa na napasigaw at napapikit na lang dahil sa matinding takot. Lumapit itong si Edwin sa kanila at hinarap silang dalawa. Bakit nyo ginagawa ito? At may nag-utos ba sa inyo para isabotahe kami? Sagot! Nagitla naman ang dalawa at umiyak sa paghingi ng tawad. Napilitan lang di umano silang gawin yon dahil ginigipit na sila ng pinag-uutangan nila.
At kapag sinira raw nila ang mga bangka at sinabutahe, ay hindi na sila pagbabayarin sa mga utang nila. Pero kapag nagsumbong daw di umano sila, malalagay sa panganib ang buhay nila, lalo na ang kanilang mga pamilya. Kahit na nagngingit-ngit sa galit si Edwin ng mga sandaling yon, ay pinilit niyang maging kalmado. Tinanong niya kung sino ang nag-utos sa kanila. Nagulat naman sila at ang sinagot nito ay ang katunggali nilang sina Benido. Pinauwi nila Edwin ang dalawang lalaki, ngunit sinabihan nila itong hindi na sila makakabalik pa. At kapag inulit pa nila ang ginawa nila o ipinagsabi na may alaga silang sigbin, ay ipapalapa sila ni Edwin ng buhay sa alaga nito. Halos madapa nang umalis ang dalawa, pauwi naman sa kanila. Grabe na talaga ang inggit sa katawan ng Benido na yan. Sisirain pa niya ang hanap buhay ng iba para lang sa pansariling interes. Gusto niyo na po bang ipalapa natin ang pamilya na yan sa alaga natin, Itay? Hindi muna, Edwin, anak. Susukatin ko ang sukdulan na kasamaan ng taong yan bago ko gawin yan. Nakalimutan mo yatang kapag lumapa ng taong alaga nating sigbin, pinipiraso niya ito. At gusto ko na habang ginagawa niya yon, ay hindi ako uusigin ng konsensya ko dahil alam kong nararapat lang sa kanya yon. Pinalampas ni Goryo si Benito, pero hindi si Edwin. Si Edwin kasi ang tipo na habang maliit pa ang sungay mo, ay dapat putulin na ito. Mahinahon siyang pumunta sa koprahan nila Benido. Naroon din noon ang anak nitong si Rodel, na laging mainiti ng ulo at halos walang paglagyan ng yabang sa katawan. Nagsalubong ang kilay ni Rodel nang makita niya si Edwin sa koprahan nila. Bahagya pa niyang itinulak si Edwin, kaya't napatras ito. Pero ngumiti pa rin ang binata na parabang ayos lang ang ginawa sa kanya ni Rodel. Magalang pa rin na bumati si Edwin kahit sa loob ng utak niya gusto niya nang ibalibag sa harap niya si Rodel. Sobra kasing nababanas siya sa kahambuga ng lalaking yon. Anong ginagawa mo rito, ha, Edwin? Mag-a-apply ka ba ng trabaho? Wala na kaming bakante rito. Pero tagalinis ng kasilyas sa bahay namin, bakante. Ano, gusto mo ba? Ano bang sadya mo rito sa koprahan namin, Edwin? Mag-iispiya ka ba para pabagsakin ang kabuhayan namin? At sa inyo na maliit na kabuhayan ng umangat? Pwes, mali ka ng binabangga. Ang dami nyo naman sinabi. Ikaw, matandang buhay pa pero naagnas na. Anong sinabi mo, Edwin? Wag na wag mong iinsultuhin ang tatay ko rito sa bakura namin. Tiningnan ni Edwin ng diretso sa mata ang mag-ama at ngumisi sa mga ito. Kinuha niya ang malaking halaga ng pera sa kanyang lalagyan at ipinaligo ito sa mag-ama. Nagalit at nainsulto rito si Rodel, dahilan para akmang susuntukin niya sana ang mukha ni Edwin. Pero nahawakan nito ang kamay niya at pinilipit ito ng walang kahirap-hirap, sabay tulak ng malakas. Kabayaran niya ng utang ng taong ginipit niyo para sirain ang mga bangka namin. Sa susunod na ulitin niyo pa ang ginawa niyo. Sinasabi ko na sa inyo, kung mahal niyo pa ang buhay niyo, yakapin niyo na ito habang may pagkakataon pa kayo. Dahil yun na ang magiging huling beses ninyo. Pinagbabantaan yata tayo ng lampang ito, Papa eh. Hindi ba kayo natatakot ng ama mo, ha, Edwin? Malaking tao ang binabangga ninyo. Nakakalimutan mo yata kung sino ang kaharap mo. At sino ka naman, Benido, para katakutan. Matanda ka na. Iisang lupa lang paglilibigan natin kapag namatay tayo. Kaso nga lang, mas mauuna ka dahil matanda ka na. Nainis itong si Rodel sa pang-iinsulto ni Edwin sa ama niya na tinawanan pa. Sinubukan niyang suntukin ulit ito pero hindi niya magawang pantayan ang pisikal na lakas ni Edwin.
Mas lalo silang nainis ng pasipol-sipol habang nakapamulsang umalis si Edwin sa koprahan nila. Pagkarating ni Edwin sa kanilang bahay, tinanong siya ng ama kung saan siya nanggaling at ang sagot niya ay sa koprahan nila Benido. Edwin, anak, hindi ka ba nag-iisip? Paano kung pinagtulungan ka nila roon? Walang makakaalam kapag sakaling inilibing ka ng buhay ng mag-amang yon dahil baluarte nila iyon. Ano ka ba naman po, Itay? Kakainom niyo po kasi yan ng kape eh. Masyado kayong nervyoso. Pinakaba ko lang po sila. Kasi kung magpapatinag ka sa mga ganyang klase ng tao, lalo ka nilang tatapakan. Malas lang nila at tayo ang binangga nila. Ay nako, pasaway ka talagang bata ka. O sige na, puntahan mo na ang nanay mo sa kwarto. Kahit hindi na nakakapagsalita yan, alam kong hinahanap ka niya kung saan ka na. Pagkatapos mo, pakainin mo na rin ang alaga natin at pupuntahan ko pa ang mga bangka natin. Sige na po, Itay. Ako na po ang bahala. Pinuntahan ni Edwin ang nakaratay na ina sa higaan nito. Gising pa ito at halatang natuwa nang makita siya. Nilapitan ito ni Edwin at hinalikan ito sa noo. Napapikit naman ang kanyang ina at hinaplos ng mainit na palad nito ang kanyang muka. Tinabihan na muna ni Edwin ang kanyang ina hanggang sa makatulog ito at pagkatapos ay pumanaog na siya ng kanilang bahay at pinuntahan ang alagang Sigbin sa ilalim ng taguan nito sa may lumang balon. Dala ang isang buslo na may lamang karne at gaya ng dati. Animoy parang maamong aso ang Sigbin nang makita siya. Regular kasi ang pagpapakain niya rito at gayon din ang orasyon na itinuro ng kanyang ama para mas mapaamo pa ito. Ang Sigbin na ito ang nagbibigay ng swerte nila pagdating sa pera. Kahit sa tingin ng iba ay maliit ang kanilang kabuhayan pero higit na malakas ang kita nila kesa sa ibang koprahan gaya kela Benido. Mga swapang at mandaraya kasi ang mga ito sa timbangan kaya't ang iba na alam na ganun sila ay lumipat kay na Edwin. Liban sa mas mura ang benta nila ay sakto pa ang timbangan nila. Kumain ka ng maigi, kaibigan. Kailangan maging malakas ka sa lahat ng oras para handa tayo kung sakaling may kaharapin tayong engkwentro. Wala akong tiwala sa mag-amang Rodel at Benido na yon. Kaya maging alerto ka. Naiintindihan mo ba? Tumingin lang kay Edwin ang Sigbin na para bang naiintindihan nito ang sinasabi niya. Nang matapos na nga siya sa pagpapakain dito, ay bumalik na siya sa bahay nila. Wala pa ang ama at hindi pa naman siya inaantok kaya't nagbasa na muna siya ng dyaryo at nagtimpla ng kape. Saka umupo sa may balkonahe ng bahay nila. Mula naman sa bahay nila ay natatanaw ang kanilang koprahan. Dahil sa may ilaw sa labas ng kanilang pagawaan ay natatanaw niya mula roon ang mga trabahador niya na naabutan ng gabi sa pagtatrabaho. May karagdagang pasahod kasi ang trabahador kapag humigit na sa oras nito ang pagtatrabaho nila. Kaya't halos lahat talaga ay purong magsisipag. Maya-maya pa ay napansin ni Edwin na nagkakagulo ang mga tao sa koprahan nila. Nakita niyang may dala itong mga balde ng tubig at tila may inaapula. Dali-dali namang pinuntahan ni Edwin ang koprahan at sakto nang makarating siya ay naapula na ang sunog nito. Kamuntikan ng masunog ang buong koprahan at mapahamak ang ibang trabahador. Mabuti na lang at mabilis kumilos ang mga tao nila. Agad na din na tumungo ang ama niya nang malaman ang nangyari sa koprahan nila. Anong nangyari rito? Nagkaroon po ng sunog, Itay. May mga nasira tayong kopra, kaya't yung suki natin nababagsakan sa susunod na araw. Hindi na po matutuloy. Kailangan din po natin alamin kung may kapabayaan po ba sa mga trabahador natin. Dahil lahat ng mga ito, gabi na ay nagtatrabaho pa rin.
Baka may hindi nakapansin na may baga pa yung mga kopra tapos napabayaan. Kung dala ng matinding pagod yan, hayaan na lang natin. Kawawa rin naman ang mga tao natin at matagal na rin sa atin ang mga iyan. Pero ngayon lang ito nangyari. Baka aksidente lang talaga. Sana nga po, Itay. Pero nanghihinayang ako sa kliyente natin eh. Sa susunod na araw ang ipinangako natin. Baka dahil po doon ay umalis yun o kaya ahasin ng iba. At hindi nga nagkamali si Edwin sa iniisip niya. Kinabukasan, nang puntahan ni Edwin ang suki na nilang kliyente para pagsabihan ng insidenteng nangyari, ay galit itong humarap sa kanya at sinabihan pa siyang sinungaling. May nakapagsabi raw sa kanila na hindi maayos ang produksyon nila Edwin at halos walang pahinga ang mga trabahador nila. Kaya di na raw imposible na magkaroon nga ng pagkasunog sa koprahan nila. Marami pa itong sinabi na kung ano-anong mga pagbibintang sa kanila at sinisingil sila sa naunang binayad nila sa kanila. Sa inis naman ni Edwin ay binalik niya agad ang araw na yon, ang bayad ng kliyenteng yon sa kanila at umalis na. Ngayon ay gustong malaman ni Edwin kung sino ang nanira sa kanila sa kliyente nilang yon. Nakakainis! Oh, bakit ang init ng ulo mo, Edwin? Ano bang nangyari? Makaramdam ko po talaga, Itay. Hindi aksidente ang nangyari sa koprahan. May sumabutahi po sa atin. At sino naman sa tingin mo ang gagawa nun? May pinaghihinalaan na po ako. Pero kukumpirmahin ko po muna. At nung sumunod nga na araw nakita ni Edwin ang nasabing kliyente na kasama si Rodel habang karga ng malaking sasakyan ng mga kopra nila. Ngumisi lang naman si Rodel nang makita niya si Edwin. Habang si Edwin naman ay matalim lang na nakatingin sa kanya. Binibilang ang mga kasalanang nagagawa nito sa kanila. Sa loob-loob ng binata, nabibilang na ang mga araw ng mag-ama. Sa kabila ng nangyari, naging normal pa rin ang takbo ng pamumuhay at kabuhayan nila Edwin. Ayaw niyang ipakita sa kalaban nila na natitinag sila sa mga ito. Isang umaga, habang naghahanda sina Edwin at ang ama niya para pumunta ng dalampasigan para salubungin ang mga mangingisda para kunin ang bayad ng mga ito, ay bigla na lamang nilang narinig na umuungol ang kanyang ina na nasa kwarto. Pinagpapawisan ito ng malamig, parang tila namimilipit sa sobrang sakit. Nay, ano po ang nangyayari sa'yo? Tay, dalhin na po natin sa ospital si nanay, dali na. Sige Edwin anak, buhatin mo na ang nanay mo at dalhin mo agad sa sasakyan at aalis tayo. Ngunit pagbuhat pa lang ni Edwin sa kanyang ina, ay may nalaglag na mula sa katawan nito. Akala niya ay nakadumi lang ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang mga buhay na insekto ito. May maliit na daga, tuko na may kasamang mga bulate pa. Dito napasigaw si Edwin at napaiyak habang tinatawag ang kanyang tatay na bumaba na para paandarin ang sasakyan. Halos madapa naman sa pagkataranta ang tatay ni Edwin na si Goryo nang umakyat ito ng hagdan nila. Natulala siya at napaupo na lang sa may pintuan nang makita niyang pati sa bibig ng asawa niya ay naglalabasan ang maliliit na buhay na mga tuko at mga bulate. Agad na binawian ng buhay ang ina ni Edwin ng mga oras na yon. Alam na agad niya na nabarang ang ina at para matukoy kung sino ang may gawa, pinaamoy ni na Edwin sa alaga nilang Sigbin ang patay na katawan ng kanyang ina. At inutusan ito na hanapin kung sino ang may gawa. At oras na malaman nila kung sino, gusto niyang siya mismo ang tumapos sa buhay nito. Hanapin mo kung sino ang may kagagawa nito at gusto kong ako mismo ang tumapos ng buhay niya.
Dapat yata talaga siguro ay inaral din natin ang aral ng kanan. Baka sakaling nalaman agad natin na binabarang na pala ang nanay mo. Huwag kang mag-alala, Itay. Kapag bumalik po ang Sigbin at nalaman ko kung sino ang may kagagawan ng nangyari kay inay, ibabalik ko ng 7 beses sa kanya ang paghihirap na ginawa niya po kay inay. Isinusumpa ko po yan. Makalipas lamang ang isang araw, ay nalaman agad nila Edwin kung sino ang may gawa ng barang sa kanyang ina. Hindi nila pinaalam sa mga tao na binarang ang nanay niya. Alam kasi ng mga tao ay nakaratay lang ito dahil sa malubhang sakit. 3 araw lamang ang naging burol dahil ayaw ni Edwin na magtapos ang linggong yon nang hindi agad siya nakakaganti sa gumawa nun sa kanyang ina. At pagkatapos nga ng libing, pagsapit ng 12:00 ng gabi, sa tagong lugar kung saan naroroon ang alaga nilang Sigbin, meron ding dasalan doon ang mag-ama. Alam ng ina ni Edwin ang tungkol sa Sigbin dahil ito ang nagbigay rin ng swerte sa kanila, lalo na sa kanilang kabuhayan. Ngunit hindi nito alam na ipinasa rin pala ni Goryo ang lihim na karunungang itim sa anak nila. Walang alam sa pambabarang ang mag-ama, ngunit alam nila maglapat ng pinakamabagsik na kulam. Alam din naman nila papaano depensahan ang barang, ngunit hindi nila inaasahan ang nangyari sa nanay niya dahil biglaan. Meron silang depensa na mag-ama pero ang kanyang ina ay wala dahil tutol ito sa kaalaman nilang yon, dahil taliwas di umano ito sa turo ng simbahan at gawain lamang daw ito ng mga alagad ng demonyo. Kaya inilihim nilang mag-ama sa kanyang ina na pinanghahawakan pa rin nila ang kaalaman nilang yon sa kaliwa. Talagang umabot na silang mag-ama sa sukdulan. Kita mo nga naman, Itay. Sino ba ang mag-aakala na mga mambabarang pala ang mag-amang yan? Kaya siguro gigil sa atin na ang mag-amang yan. Dahil kahit anong gawin nila, hindi nila tayo napapatumba. May hinala na siguro sila na may inililihim tayong kaalaman. Kaya't sinubukan nila tayo. Kaso hindi tumalab kaya sa nanay mo nila ginawa. Sana pala kahit ayaw ng nanay mo, nilagyan ko na rin sana siya ng pandepensa. Masyado tayong naging kampante. Ngayon, ibibigay ko ang hamon na gusto nila. Sinindihan ng mag-ama ang mga kandilang nakailera sa harap nila. Gumawa ng pampausok sa isang maliit na palayok. Kasabay nito ay ang pag-usal ng orasyon sa hangin habang sinusulat sa isang malinis at kulay puting papel ang pangalan ng mag-amang Rodel at Benido. Sinunog at inilagay ito ni Goryo sa ginawa nilang pampausok. Samantala, ng mga sandaling yon ay nasa kalagitnaan ng kanilang pagtulog ang mag-amang Benido at Rodel. Nagising sila ng maramdaman na parang tila may sumasakal sa kanila. Napabangon ang dalawa na pawang hirap na sa paghinga. Sinikap nilang pumunta sa kanilang altar kung saan nakalagay ang isang kapirasong bilog at itim na metal na nakapatong sa kamay ng maliit na aninong kulay itim na nakalagay sa altar nila. Parehas nila itong hinawakan at umusal ng sumbalik na orasyon. Nang mga sandaling yon, parehas na nagtagisan ng itim na orasyon at itim na karunungan ang dalawang pamilya. Habang naghahabol ng hininga, ang mag-amang Rodel at Benido ay parang sinisilaban naman ang pakiramdam ng mag-amang Edwin at Goryo. Natigil ang tagisang yon nang sumuka na ng dugo sina Edwin at Goryo. Napahandusay naman sina Rodel at ang kanyang ama nang makahinga na sila ng maayos. Hawak-hawak nila ang kanilang leeg at dibdib habang humihinga ng malalim. Mukhang binabalikan na po tayo nila Edwin, Papa. Alam na yata nila ang ginawa natin. Totoo ngang may kapangyarihan sila. Tama ang hinala ko. Nagpapanggap lang silang mga ordinaryong tao pero may tinatagong itim na lihim.
Mukhang malakas ang magama. Lumayo na muna tayo rito. Ipaubaya muna natin sa mga tauhan natin ang mga kabuhayan natin dito. Masyadong maingat sa kanilang kilos ang mag-amang yan. Mahirap maging kampante. Umalis naman ang mag-amang Rodel at Benido ng sumunod na gabi. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ipinagkatiwala na lamang nila ang kanilang koprahan at ibang mga negosyo nila, gayon din ang kanilang tahanan sa kanilang mga tauhan. Kampante sila na hindi sila magugulo ng mag-amang Edwin at Goryo. Ngunit ang pag-alis nila ang kanilang naging malaking pagkakamali. Gamit ang karunungang itim, binigyan ng palipadhanging sumpa ang mga trabahador nila Rodel. Hindi ito nakakamatay, subalit pinahihina nito ang katawan ng isang ordinaryong tao. Nag-iiba rin ang pag-uugali na magiging dahilan para hindi makapagtrabaho ng maayos. Walang maghihinala na may nagpalipad hangin sa mga ito dahil kung titingnan mo naman sila ay parang normal lang na tao. Ang akala siguro nila ay buhay lang nila ang hihilingin nating kabayaran sa ginawa nila. Kaya nga po, Itay, ngayon nila mararamdaman kung paano naman kapag tayo ang kumilos. Gaya ng nasabi ko, ibabalik ko ng 7 beses ang ginawa nila. Hindi ko papadaliin ang paghihirap nila. Kung nabubuhay ang nanay mo, magagalit yon sa ginagawa natin. Sasabihan na naman tayong masama ang ginagawa natin. Itay, alam ko naman po na masama ang ginagawa natin. Nagiging mabuti lang dahil hindi rin naman mabuting tao ang pinapahirapan natin. Kaya bakit po ako makukonsensya? Ang sarap paglaruan ng mga taong mas masama pa sa'yo. Akalain mo nga naman, mga disenteng tao kung titignan mo sila, pero mga mambabarang pala. Nakakatawa dahil mga katulad din natin sila. Kaso nga lang, nataon na magkalaban. Kaya po sinisikap nating itago ang mga kakayahan natin sa mga manggagamot. Dahil iniisip po natin silang banta. Pero kita mo nga naman ang pagkakataon. Kapares pa nating nasa kaliwa ang makakalaban natin. Mag-umpisa na silang sumamo sa mga Diyos nila. Dahil kahit kaluluwa nila, hindi ko patatahimikin. Natawa na lamang si Edwin habang iniisip niya ang mga nagagawa niya laban sa mag-amang mambabarang na sina Rodel at Benido. Sisiguruhin niyang wala nang mababalikang kabuhayan ang mga ito at kung meron man ay magsisimula sila sa umpisa. Mula nang mabatid ng mag-amang Edwin at Goryo na meron pang mga kagaya nila sa lugar tulad nila Rodel at Benido, ay pinahanap nila ito sa alaga nilang Sigbin. At lingid nga sa kanilang kaalaman, meron ngang mga tao sa kanilang lugar na nagtataglay ng kaparehas na karunungan nitong sila Rodel. At dahil dito, isa-isang pinapaslang ito nila Edwin. Binigyan nila ng sumpa ang mga mambabarang na mapapaslang nila na kahit hanggang impyerno ay kinakastigo ang kanilang mga kaluluwa. Pinapalapa din nila sa kanilang alagang Sigbin hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Malinis silang trumabaho at kung may makakaalam man sa ginawa nila, tanging matataas na antas ng mga manggagamot o pawang mga babaylan lang. Itay, paano po kaya kung ipahanap natin yung mag-amang Rodel at Benido sa alaga natin? Gigil na akong makaharap ulit ang Rodel na yon. Tiyak na babasagin ko ang mukha nun kapag nakita ko talaga ulit. Kalma lang anak, diyan din tayo pupunta. Maniguro muna tayo na kung sakaling bumalik sila rito, ay wala silang magiging kaalyado. Mahirap na magtiwala sa mga kagaya nila o sa mga kagaya natin. Kadalasan ay mga traidor o di kaya naman banta. Kung ganun po, Itay, ano po ba ang plano nyo? Kasi ako, gusto ko nang ipahanap sa Sigbin kung nasan man silang lupalop. Kung kailangan kong ubusin ang angkan nila, gagawin ko hanggang sa sila na lang ang matira. Hindi ko mapapatawad ang ginawa nila kay nanay.
Alam nang may karamdaman na at matanda na, pinahirapan pa talaga. Pwede naman natin gawin na isumpa sila. Paunti-unti nang hindi nila agad maramdaman. Itay, kung ordinaryong tao sila, maaari. Pero ngayon na alam natin kung ano sila, hindi na natin tiyak kung ano ang mga kaya nilang gawin. Dahil dito, naging pagsasanay na nila ang pagpaslang sa mga kagaya nilang mga mangkukulam o mga kagaya nila Rodel na pawang mga mambabarang. Hindi ito basta lang paghihiganti, kundi paghahanda sa isang pagtutuos para matiyak nilang sila ang mananalo sa paghaharap na yon. Ngunit gaya ng inaasahan, natunugan sila ng mga manggagamot at antingero sa kanilang lugar. Ngunit sa halip na makialam ang mga ito, ay nagbigay pa ito ng tulong sa kanila. Binigyan sila ng mga orasyon at tigalpo na magagamit nila laban sa mga mambabarang dahil pinaintindi nila ang kanilang dahilan at pakay kaya nila ginagawa ang mga ito. Itinuring silang kakampi pero hindi bilang kaibigan sa kabila ng ginagawa nila. Dahil para sa mga manggagamot at antingero, mga kalaban pa rin sila dahil aral ng kaliwa ang tinataglay nila at posible pa rin silang maging banta. Akalain mo nga naman tayo. Sino ba ang mag-aakala na kahit ang mga nasa kanan ay tutulong sa atin? Malamang dahil pabor sa kanila ang ginagawa mo, anak. Pero subukan mong salungatin sila. Mag-iiba ang ihip ng hangin. Hindi naman po ako aabot sa ganong punto, Itay. Alam ko ang hangganan ng ginagawa natin. At batid ko ang mga agam-agam nila. Kaya naiintindihan ko rin naman ang mga saloobin nila. Walang palya ang mga orasyong palipad-hangin ng mag-amang Edwin sa mga trabahante nitong sila Rodel. Ito ay dahilan para bigyan sila ng matinding karamdaman, kundi para lamang hindi maging maayos ang pagtatrabaho nila hanggang sa tuluyang malugi ang koprahan at ilang kabuhayan ng mag-ama. Dahil kapag binigyan nila Edwin ng karamdaman ang mga taong yon, ang mga manggagamot na nasa lugar ang makakalaban nila. Nang makita ni na Edwin at Goryo na humihina na ang kabuhayan ng mag-amang Rodel at Benido, sinubukan ng mag-ama na gawin ang bagay na di pa nila nasusubukang gawin sa isang tao o sa isang katulad nila na nasa hanay ng kaliwa. Kung ang mag-amang Rodel kasi ay mga dalubhasang mambabarang, ang mag-amang Rodel naman ay dalubhasang mangkukulam. Pero liban doon ay may alam din sa paglalapat ng tiaw ang ama ni Edwin na si Goryo. Ito ay higit na mas mabagsik sa kahit na anong kulam o barang. Yun nga lang, hindi pa nila nasusubukang gawin ito. Ngayon pa lang. Ito ay dahil sa mga orasyong proteksyong binigay sa kanila ng mga manggagamot sa kanilang lugar laban sa mga kahit na anong uri ng barang. Tignan natin kung saan sila magiging ligtas sa pagtatago nila. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako naaaliw na parusahan ng isang tao. Anong ibig niyo pong sabihin, Itay? Isang mantitiaw ang lolo mo, Edwin. Tinuruan niya ako kaso hindi ko ginagamit. Dahil napakapanganib, hindi aabot ng isang buwan ng tao kapag ginawan mo ng ritual na yon. Kung gayon po, Itay, ituro mo sa akin at ako na ang gagawa sa mag-ama mambabarang na yon. Nalaman ko na kung saan sila nagtatago. At alam mo po ba ang natuklasan ko? Isang buong pamilya sila ng mga mambabarang. Kaya ituro niyo na po sa akin. Paano yan at ako na ang bahala. Hindi, anak. Ako ang huling gagamit nito. Ako ang magpapataw sa kanila. Sa ika-7 araw ng ritual, doon mo sila sugurin kasama ng alaga nating Sigbin. Wala nang nagawa si Edwin sa utos ng kanyang ama. Sinunod niya lang ang sinabi rito. At sa unang araw ng pagriritual, nagpugot ng 2 buhay na manok si Goryo sa harap ng altar habang nagsasagawa ng orasyon at nagbabasa sa kulay itim na libreta
ng kanyang yumaong ama. Sa mga sumunod na araw ay dasal pag-oorasyon at pagsusulat sa kanyang sarili. Sariling dugo niya ang ginagamit niya bilang alay. Ito ay para mas maging mabisa at nakakamatay ang tiaw na gagawin niya. Araw-araw yon at walang palya. Sa ika-7 araw, dito na umalis si Edwin kasama ang alaga niyang Sigbin. Hindi sumama ang ama niyang si Goryo dahil hindi pwedeng matigil ang ginagawa niya hanggat hindi nababawian ang buhay ang biktima niya. Ramdam na ni Goryo ang pagsalungat nila Rodel at Edwin. Pero wala, mas higit na malakas ang ritual at orasyon niya. Nang makarating na sa kanyang destinasyon si Edwin, agad na umusal siya ng dasal para makatawag ng pansin sa mga ito at sa mga taong kasama nila sa loob. Lumabas ang mga kamag-anak ni Rodel at dito na siya ngumisi ng nakakakilabot. Isang sipol at agad na lumabas ang alaga niyang Sigbin. Natakot naman ang mga ito nang makita nila ang nilalang na yon. Ngunit bago pa man sila makatakas, ay isa-isa na silang inatake ng Sigbin. Hindi kumakain ng tao ang Sigbin. Kung ano lamang din ang utos ng tagapag-alaga niya, yun lang din ang sinusunod niya. Yan, ganyan ang gusto kong ingay pag mamakaawa. Kung hindi nyo lang kinupkup yung kamag-anak nyo, baka sakaling binuhay ko pa kayo. Tumatawa naman si Edwin habang naglalakad papasok ng bahay na yon. Wala siyang kahit na anong hinawakang bagay. Umaalingaw-ngaw sa labas ang ingay ng pagmamakaawa ng mga kamag-anak nitong sila Rodel at Binido. Napunta naman si Edwin sa isang silid. Masangsang na ang amoy sa parting yon at doon tumambad sa kanya ang 2 taong nakaiga na halos sobrang butot balat na. Ang mga katawan ay parang naaagnas na. Anong ginagawa mo rito? At anong ginawa mo sa pamilya namin sa baba at nagsisigawan sila? Ha, Edwin? Ipakukulong kita dahil sa pagpasok mo sa bahay namin ng walang pahintulot. Ano ba naman kayong mag-ama? Ngayon nga lang ulit tayo nagkita. Ganyan niyo pa ako batiin? Wala na kasing laruan ng alaga ko. Kaya dito ako naganap. At saka totoo nga, tumatalab na ang tiyaw na ginawa ng tatay sa inyo. Dahil unti-unti kayong naaagnas ng buhay. Sinasabi ko na nga ba, kayo ng ama mo ang may gawa nito sa amin. Oh, bakit ka nagagalit, tanda? Hindi ba may ginawa rin kayo sa nanay ko? Huwag niyo nang itanggi. Alam kong kayo lang ang gagawa nun. Kaya ngayon naniningil lang ako. Sumipol naman si Edwin at doon dumating ang alaga niyang Sigbin. Nagulat pa ang mag-ama dahil hindi nila akalaing may alagang Sigbin ang mag-amang Edwin at Goryo. Nagpalipad hangin sila ng pantaboy sa nilalang na yon, pero hindi na ito umubra. Kahit hirap sa pagkilos ay pinilit nilang wag makalapit ang Sigbin sa kanila. Natatawa lamang si Edwin habang nakaupo at pinagmamasdan sila na sobrang natatakot. Nabagot na si Edwin at tumayo na ito. Sige na, tapusin mo na sila at uuwi na tayo dahil may mantsa na ng dugo ng pamilya nila ang damit ko. Hindi! Edwin! Ilayo mo rito ang alaga mo! Pakiusap, wag mo kaming ipalapa rito. Oo nga, Edwin. Pangako magbabago na kami. Talaga? Ang kaso ay hindi ako nagbibigay ng ikalawang pagkakataon eh. Naglakad palabas ng kwarto si Edwin at nang makalabas na siya, saglit siyang huminto para pakinggan ang hiyaw at pagtangis ng mag-ama. Napangiti pa siya habang nakapikit at pinapakinggan ang iyak ng mag-amang nilalapa ng alaga nila. Nang tumahimik na, ay saka pa lamang lumabas ang alaga niya. Naging parang maamong tupa ito nang matapos ang inutos ni Edwin sa kanya. Napakamasunurin mo talaga. Tara, umuwi na tayo at bibigyan kita ng maraming pagkain na paborito mo.
Umalis naman si Edwin sa bahay na yon na parang walang nangyari. Pero syempre, ayaw niyang gumawa ng kalat na may natitirang mga bakas. Pinalinis niya sa mga matagal niya ng mga tauhan ang bahay. Nang sa gayon, kahit may maghanap sa kanila, ay tiyak na hindi na sila makikita. Nang makarating ng bahay nila, agad na pinakain ni Edwin ang alaga niya. Sa unang pagkakataon, yon ang unang beses na nakapaslang ng ganoon karami ang alaga nila. Sinamahan na muna ni Edwin ang alaga niya at pinagmasdan itong kumain. Napakalaking tulong ng nilalang sa kanila sa maraming bagay. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa, ay pumunta na muna siya sa kanyang kwarto para makaligo at makapagbihis na. Malayo rin ang nilakbay niya, kaya't sobrang napagod siya. Kinabukasan, nabungaran ni Edwin ang kanyang ama na nagkakape sa may balkonahe. Ngumiti lang naman si Edwin sa ama niya at dito alam na nila pareho na tapos na ang problema nila. Edwin, anak, siniguro mo bang walang kalat na naiwan? Mahirap na. Alam mo namang iba ang imaheng alam ng mga tao sa atin. Ayokong magbago yon. Ano ka ba naman po, Itay? Ako pa po ba? Wala akong tinarbaho na may bakas. Kung may maghahanap man sa kanila, sigurado akong hindi na sila makikita pa. Pinalinis ko na ang bahay at pinasunog ko silang lahat. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga sigaw nila at ang sarap sa tenga. Loko ka talagang bata ka. Kung hindi lang mga kagaya nila Benito at ibang mga abusadong tao ang tinapos natin, iisipin kong isa kang baliw na mamamatay tao. Ang kaso po, Itay, hindi eh. Bayani po ako sa paraan na alam ko. Siguro naman ngayon, wala nang mananabutahe ng mga bangka natin gaya ng nakaraan. Kung mayroon man, di dating gawi po. Bakit tayo magiging mabuting tao sa mga taong hindi ganun sa atin? Napailing na lang ang ama ni Edwin sa mga sinabi niya. May mga malalayong kamag-anak at kakilala nga ang naghahanap sa mag-amang Rodel at Benito. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi na nila ito nakita pa. Hindi rin naman mapagbintangan sina Edwin dahil alam ng mga kabaryo nila na matagal na silang umalis sa lugar nila. Nagpatuloy sa kanilang pamumuhay ang mag-ama. Naging maayos na ulit ang takbo ng mga kabuhayan nila at ang mga bangka nila na hindi na nagkakaroon ng mga sira. Palatandaan na talagang sinabotahe lang sila para magkaroon sila ng problema sa mga mangingisdang hawak nila. Muli namang lumakas ang kabuhayan nila at muling bumalik sa dati ang pamumuhay nilang mag-ama. Ang kabuhayan naman nila Benito at Rodel ay napabayaan na. Ninakaw na ng ibang mga taga roon ang kung anumang mapapakinabangan pa sa mga naiwan nila. Pero ang ibang naiwan ay ibinenta ng mga malalayong kamag-anak nila at ang alagang Sigbin ay naroon pa rin sa taguan nito. Walang ibang nakakaalam na may nakatagong Sigbin sa likuran ng bahay ng mag-ama na si Edwin at Goryo. Wakas. Okay, kamusta mga kabaryo? Kayo nang bahala sa komento natin pero para sa akin, bibigyan ko ng maikli ito. Nakakalungkot kasi yun nga, namatay yung ina nila ni Edwin tapos yung asawa nung tatay niyan si Goryo. Yun nga, grabe rin. Saka more on kaliwa-kaliwa to, saka yung word naman titiaw, talagang mabagsik din yun. Alam nyo naman yun, may mga ganun tayong kwento matagal na panahon na. So kayo nang bahala. Bali, punta muna tayo agad sa utang ko sa inyo, yung shoutout ko sa inyo. Ito, baka hindi ko mabanggit lahat pero next upload maglalagay ulit tayo ng shoutout kaya mag-comment kayo sa baba. Unang-una, binabati ko si Roslyn Dalofere, salamat sa iyo ma'am. Arlene Culsbesa, salamat. Charlun Rulan, Arturo Dalumandom, Ma'am Ligaya, Ma'am Heidi Panigsain, It's Me Gizmo, salamat. Romilyn Vervarno, yan, Tahani Vlog, Josephine Miso, salamat. Edwin Atienza, Brain Omega, Eda Amistad, salamat po. Inday Samante,
Aquadors Channel, salamat. Ma'am Asil Gumban, salamat po. Brenda Canyel, thank you la. Alexander Alipio. Elena Palomo, salamat. Kabaryo. Tita Sareno, salamat din. Ma'am Juby, salamat. Si Blue, salamat Blue. Cherry Mukbang ASMR. Si Ma'am Lisa. Joel Sikatin. Mary Glo Sarceno. Hok Hogan. Emil Bautista. At Shishep at Alian Ali. Ito naman yung mga last upload natin na hindi ko nabanggit. Si Maki Tiban. Don Glaudiel. Cora Fernandez, Ma'am Tina Kayabyab, Ma'am Isabel Cortez yan, Ma'am Lisa ulit, Manchi Lesser, salamat, May Elton, salamat, Maya Mayo, salamat din, si Kabaryong Julio Cesar Dakasin, salamat, Ma'am Marilu Matsuda, Ma'am Alma Hornales, yan ang dami nating nakakaligtaan. Si Rodrigo de la Cruz, salamat din. Marlene Tubal. Guda Suzuki. Azuki, salamat. Ayan, sila tita. Ayan, nabasa na natin yung iba. Si Ma'am Evelyn Vol, salamat din. Richard Villaruz, salamat sa iyo, kabaryo. Ma'am Marie Chris Pelayo, salamat. Ma'am Elsa Constantino, salamat. At si Ayman 120. So marami pa tayong hindi nabanggit. Alam ko na nakikinig kayo. Mag-comment kayo rito para next upload malagay natin. Sa ngayon mga kabaryo, hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.